Kung tayo ay inaapi, ito ay dahil sa kawalan ng tunay na takwa. Sinabi niya na kung ang tunay na takwa ay umiiral, hindi magagawa ng tao ang mga ganitong maling bagay. Maraming hadis ang nagsasaad ng kahalagahan ng pagsamba at mga pagpapala nito. Gayunpaman, kung ang pananampalataya ay wala sa ating puso at hindi ito nakikita sa ating mga gawa, hindi ito tunay na pagsunod. Maraming tao ang nagsasalita tungkol sa hadis, ngunit hindi nila ito isinasabuhay. Sinabi ng Hazrat Masih Maud a.s., sinugos siya ng Allah upang muling buhayin ng mga tamang katuruan. Nang nakita ng Diyos na walang gumagawa ng tungkulin ng tunay na pananampalataya, hindi niya nais na hayaan itong manatiling walang laman. Kaya nais ng Diyos na lumikha ng isang bagong bansang puno ng buhay. Ang ating misyon ay hikayatin ang mga tao na makamtan ng buhay na may takwa. Tayo ay isang bagong bayan, kaya dapat nating sundan ang landas ng takwa. Hindi maaaring makamit ang takwa sa pamamagitan lamang ng salita. Sinabi niya na si Shaitan ay patuloy na naghahanap ng paraan upang dayain ng mga taong may takwa, tulad ng matamis na pagkain na agad na pinupuntahan ng mga langgam. Ganoon din si Shaitan na kaagad umatake sa taong nagsisikap maging banal. Ang isang tao ay maaaring isipin na siya ay naging ganap na matuwid, ngunit kapag inatake siya ni Shaitan, doon niya malalaman na hindi pa siya ganap na nasa ilalim ng proteksyon ng Allah Ta'ala. Kung nais ng Diyos, hindi sana niya hinayaan ang ganitong kahinaan sa tao. Ang tunay na takwa ay hindi lamang sa panlabas na pagpapakita, kundi dapat itong patunayan sa gawa. Dapat nating maunawaan na ang tunay na kapangyarihan ay nagmumula lamang sa Diyos. Walang sinumang propeta o sugo ang makapagbibigay ng kapangyarihan o lakas mula sa kanilang sarili, kundi ito ay biyaya mula sa Diyos. Kapag ang tao ay lumalapit sa Diyos sa pamamagitan ng panalangin at pagsamba, nagiging matibay siya laban sa kasamaan. Si Shaitan ay nagnanais na manatili tayong mahina sa ating pananampalataya. Ang tanging paraan upang mapalakas laban sa kanya ay sa pamamagitan ng purong pagsamba, ang ganap na ibadat, ang pagsambang walang halong pagpapakitang tao. Kung isang tao ay tunay nagdarasal ayon sa mga kautusan ng Diyos, siya ay maproprotektahan mula sa masamang impluensya. Upang maging isang tunay na muttaqi, kailangang iwasan ang mga malalaking kasalanan tulad ng pangalunya, pagnanakaw, pandaraya, kayabangan at pagiging maramot. Ngunit hindi sapat na umiwas lamang sa kasamaan. Dapat din magkaroon ng mabuting asal tulad ng pagiging matulungin, mabait, tapat sa Diyos at pagsisikap sa paggawa ng mabubuting gawain. Sinabi niya na kapag ang isang tao ay naging tunay na alagad ng Diyos, ang Diyos mismo ang kanyang magiging gabay. Ayon sa hadis, sinabi ng Allah Ta'ala na nagiging kamay, mata, tainga at paas siya ng kanyang matuwid na lingkod. Ipinahayag din sa hadis na kung ang sinuman ay magpapakita ng pagkapuot sa isang matuwid na lingkod ng Diyos, siya ay magkakaroon ng digmaan laban sa Allah Ta'ala. Sinabi niya, nakita natin kung paano sinubukan ng mga kaaway na labanan at puksain ang banal na propeta sallallahu alaihi wasallam. Ngunit hindi sila nagtagumpay. Ginawa nila ang lahat ng pagsisikap upang hadlangan siya, subalit sa huli sila ay nabigo. Ang pagmamahal at dakilang kapangyarihan ng Allah Ta'ala ay naroon upang protektahan siya. Walang mas dakilang gawain kaysa panalangin. Ang tunay na paraan upang ipakita ang ating pagsunod at pasasalamat sa Diyos ay sa pamamagitan ng pagsamba. Tayo ay dumaan sa Ramadan at sa masidihing pagsamba, ngunit dapat nating ipagpatuloy ito sa ating pang-araw-araw na buhay upang patuloy nating makamit ang habag ng Allah Ta'ala.
Ang pag-aayuno ay taunang tungkulin at ang zakat ay para lamang sa mayayamang Muslim. Ngunit ang panalangin ay isang pang-araw-araw na obligasyon para sa lahat, mayaman man o mahirap, matanda man o bata. Kaya't huwag nating pabayaan ang panalangin. Tuparin natin ito ng may taimtim na puso, na may matibay na paniniwala na tayo ay nasa harapan ng Latala na may kapangyarihang sagutin ang ating mga panalangin sa anumang sandali. Ang mga pinuno ng mundo ay nangangamba na maubos ang kanilang kayamanan. Ang mga ekonomiya ay bumabagsak, ang inflation ay tumataas at ang halaga ng pera ay bumababa. Ngunit ang kayamanan ng Latala ay hindi kailanman nauubos. Kapag ang isang tao ay lumapit sa Diyos ng may matibay na pananampalataya, siya ay pagkakalooban ng kasaganaan mula sa walang hanggang yaman ng Latala. Dapat tayong tumayo sa harapan ng Diyos ng may matatag na paniniwala na siya ay ang lumikha na may kapangyarihang sagutin ang ating panalangin sa isang iglap. Ang ibang pinuno ng mundo ay nangangamba sa pagkawala ng kanilang yaman, ngunit ang Diyos ay hindi kailanman naubusan ng yaman. Ang mga tunay na panalangin ay tinatanggap ng Diyos. Kapag ang isang tao ay taimtim na nananalangin, hindi siya mawalan ng pag-asa. Makikita niya agad ang mga resulta ng kanyang panalangin. Ang awa ng Diyos ay bababa sa kanya. Ngunit ang panalangin ng isang masama at swail ay hindi tinatanggap, sapagkat siya ay walang tunay na koneksyon sa Diyos. Sinabi niya na ang ating layunin bilang miyembro ng Jamaat ay magkakaroon ng tunay at matibay na koneksyon sa Diyos. Dapat nating patatagin ang ating pananampalataya hanggang sa ito ay maging ganap na katiyakan. Kung hindi natin ito gagawin, ang ating pagsali sa Jamaat ay walang kabuluhan. Ang ating tungkulin ay pagpatuloy ang pagpapalago ng ating pananampalataya at pananalangin. Ito ang susi sa ating tagumpay sa pamamagitan